Awit po muna tayo para sa Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay umawit.
ay nagkukulang. Kami ay nagkakamali. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, patuloy mong pinadarama sa amin ang iyong pag-ibig. Salamat sa sakripisyo mo sa krus na Kalbaryo. Nang dahil sa kamatayan mo sa krus, ay nakamta namin ang biyaya. Salamat sapagkat kami ay tinawag mo. Kami ay pinili mo kung bakit kami ay naririto sa hapong ito. At ang dahilan nito ay upang mag-alay kami ng aming mga buhay sa iyo. Kaya, Lord God, kumilos nawa po ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Maghari ka, O Diyos! Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, kontrolin mo po ang lahat ng naririto sa aming paligid. Lukuban mo kami ng iyong kaluwalhatian. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. At patuloy na mangibabaw ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Maghari ka sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa. Dampian kami ng iyong mapagpalang kamay. At hayaan mo na ang aming mga puso at isipan ay mailagay lamang sa kontrol ng iyong kapangyarihan. At patuloy po ay ilagay mo sa aming mga puso ang tunay na pagpapakumbaba, ang paninikluhod namin sa iyong harapan sapagkat ikaw ang aming Diyos. Kaya kami naririto ay upang ialay, patuloy namin ialay ang aming buhay at magpuri kami sa iyo upang luwalhatiin namin ang dakila mong pangalan. Kaya hayaan mo lamang, Banal na Espiritu, na patuloy ka po kumilos sa puso ng bawat isa sa amin, maging sa aming mga kaisipan. Ang kapayapaan at katahimikan, O Lord God, ay patuloy mong palaganapin sa aming kalagitnaan upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. At ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Muli po, mapagpalang umaga, hapon sa ating lahat. Medyo yung umaga nagiging, yung hapon nagiging umaga, yung umaga nagiging hapon. Sabi ng isang seminar na ating kahit gabi daw yun, dapat sabihin mo, good morning! Yan. Kahit gabi po, sabihin nyo, good morning! Ibig sabihin, tama naman, di ba? They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa bawat umaga, ang katapatan mo ay dakila. At ngayon, tingnan natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa bawat isa. Tingnan po natin sa aklat ng Exodo. Exodo chapter 16 from verse 11 hanggang 16 po ito. Ang sabi po rito, sinabi niya kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Gayoy malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa kampo, sa paligid ng kampo. Verse 14, nang mapawi ang hamog, nakita nila ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano ito, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan.
Bawat isa, pakinggan po ang utos. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salot sa isang tao. So, yun po yung habilin ng Diyos kay Moses. At si Moses naman, yun naman ang binibigay na instruction sa bawat isang Israelita. Bakit nagkaganyan po ito? Sapagkat ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moses. Sa mga unang verses, makikita niyo po pag nabasa niyo po ito. Basahin niyo po pagdating ninyo sa bahay, basahin niyo po ang Exodus chapter 16 from verse 1 hanggang patapos po. Nagreklamo ang mga Israelita at ang sabi ng mga Israelites, nagugutom na kami. Actually, hindi sila nagugutom nagsasawa na sila sa pagkain. Kaya sabi nila, dinala ba kami ni Yahweh rito upang patayin sa gutom? Sabi nila, yun yung reklamo nila. So, ipinaliwanag ni Moses kasi narinig yun ng Diyos, yung reklamo ng mga Israelita. At sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, ipunin mo ang mga Israelita at iharap mo sila sa akin. Kaya ang sabi ni Moses, ang akala ba ninyo, yung pagrereklamo ninyo sa akin ay sa akin ang reklamo nyo, hindi kayo sa akin nagrereklamo kundi kay Yahweh. Sabi niya. So kaya, dahil sa ginawa ng mga Israelites, ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng karne. Yung karne ay yung pugo, at yung tinapay, yun yung tinatawag na mana. Maliliit, sabi niya parang tinipig. Subalit ang lahat ng yon ay may instruction pa rin si Moses. Ito yung, kung makikita natin, di ba, ang sabi ng Bible, binigyan po kayo ng kapamahalaan sa lahat ng bagay dito sa mundo. So, paano mo pinamamahalaan ang biyaya ng Diyos at the time na nasa sa'yo to at binigay sa'yo ng Diyos? Hindi sila nagugutom at hindi sila nawala ng pagkain. Mahilig lang talagang magreklamo. Marami sa atin ganyan. Hindi tayo makontento, puro tayo reklamo. Kaya ito ang tinuturo ng Diyos. Ito ang tinuro ng Diyos sa mga Israelita. Na kung ano yung nandyan sa'yo, makontento ka. Kung ano yung nandyan. Kaya ang sabi ganon, pagkatapos iligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypto, hindi pa natatapos ang kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang lugar ng kakulangan. Pagsubok, ito po ay isang lugar ng kakulangan. Sa buhay natin sa ngayon, ano po ito? Pagsubok at paghihintay sa lahat ng katugunan sa ating mga panalangin. Doon ipinakita ng Diyos na siya ay hindi lamang tagapagligtas, kundi tagapaglaan din. Diba? Ito ngayon yung nararanasan natin yung mga pagsubok At saka meron tayo mga panalangin na inaantay natin yung kasagutan. Subalit ang sabing ganon, ang Diyos hindi lamang tagapagligtas mo, kundi tagapaglaan. Naglalaan ang Diyos para sa iyong kinabukasan. Inilalaan ng Diyos kaya diba, ano ang plano niya sa buhay natin? Ang maging maayos ang buhay natin, hindi kayo para saktan, kundi bigyan kayo ng magandang bukas. Yun po ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Maraming pagkakataon din sa ating buhay na tila nasa ilang tayo. May kakulangan sa pera, madalas, di ba? Lahat po talaga may kulang sa pera. Pero, kung ano yung nasa wallet mo, makontento ka na doon at ang Diyos na magsusupply sa iyo. Huwag ka nang magreklamo, iwasan mo, sapagkat ang Diyos ang nare-reklamuhan mo. Kulang sa pera, problema sa pamilya, mabigat na tungkulin, o hindi tiyak ang kinabukasan. Di ba yan ang sa atin? Yan ang mga katanungan natin Yan yung buhay natin, lalo na sa mga
usual na ordinaryong buhay, ordinaryong tao, yung mga taong walang pananalig sa Diyos, nag-aalala siya sa kinabukasan. Ngunit ang sabi ng ganon, sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, inalay mo ang buhay mo sa Kanya, binuksan mo ang puso mo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, huwag mong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam yan. Ang importante lamang ay magampanan mo yung iyong responsibilidad na inatang ng Diyos sa iyong balikat. Ano yung responsibilidad natin? Sino ang nakakaalala? Ang responsibilidad natin ay purihin natin siya. Ang responsibilidad natin ay paglingkuran natin siya. Ang responsibilidad natin ay parangalan natin siya. Mahirap ba yun? Sa atin bilang mga totoong Kristiyano, hindi mo responsibilidad ang magreklamo sa kung anong kulang mo sa buhay, kung anong wala mo sa buhay. Kaya kung naaalala nyo, yung Bible study natin ng Thursday, nung nakaraang Thursday, ang sabi ng ganon, walang ideklara mo, sapagkat walang imposible sa Diyos. Susuntay na Diyos yan. Nothing is impossible. Ako nga, sa totoo lang, merong isang Christian na rin na nagtanong sa akin. Tumawag po siya sa akin. Sabi niya, Pastora, paano po ang kabuhayan ko daw? Sabi ko, ako ay lumalakad base sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano po yung financial? Financial ko, hindi ko na iniintindi yun. Diyos na ang bahala. Sa totoo lang, nakakarating ako sa kung saan nang walang laman ang wallet ko. Totoo po yun. At nagulat siya. Sabi niya, di ba may mga anak ka? Oo, totoo yan. May mga anak ako. Pero, may mga pamilya yan eh. May mga asawa yan. Ayaw ko na maging pabigat sa kanila. So, kung ano yung ibinibigay ng Diyos para sa akin, doon ako nakokontento. Dahil yung mga anak ko yan, kahit may mga asawa na yan, pag may pera naman yan, talagang kusa namang nagbibigay sa akin yung mga yan. So, lalo pa siguro, kung wala pa silang pamilya, sila pa lang, di ba? Kasi anong hubog mo sa iyong mga anak? Paano mo sila minahal? Paano mo sila inaruga? Paano mo pinadama sa kanila ang yakap ng iyong pagmamahal ng mga panahon na sila ay inuhubog mo pa lamang? Nagulat siya ngayon. Sabi niya, paano po yung pang-araw-araw ko? Sabi ko, lumalakad po ako sa pananampalataya. Wala ka bang allowance? Wala po akong allowance sa church. Kasi ang offering ng church ay kulang pa po. Ngayon po ay as in totally wala po ang financial ng church. Meron man akong allowance, pero yung allowance ko, sa church ko pa rin ginagastos. Wala sa sarili ko. Wala sa akin. Sa church pa rin. Grabe, pastora, sabi niya. Akalain mo natitiis mo yung gano'n. Sabi ko, ang Diyos naman ay nangako. Pero, totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ko sa kanya. At kapag dumarating sa ako'y nangangailangan, niluluhod ko lamang sa Diyos at tinutugon naman ng Diyos. Hindi naman po nagpapabaya ang Diyos. Sabi nga, ang kasagutan ng Diyos ay hindi siya nauna. Hindi siya nadidelay, kundi on time po yan. On time po siya. So, ano po ang punto ng mensahe sa gabing ito, sa hapong ito, dito sa ating tinatalakay? Una, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Tama po?
Kasi sa totoo lang, nakakakain naman po ako sa tama. Kaya ho ako nagugutom dahil ako lang yung hindi kumakain. Dahil sa syempre kabisihan, pero sa umaga po talaga, hindi po ako kumakain, umaalis po ako ng tubig na mainit lamang at inuuna ko po ang gawain ng Diyos, inuuna ko po ang devotion. Pagbalik ko, saka lamang po ako kumakain. Kaya sabi nga, seek first the kingdom of God. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pakikita po natin ang sabing ganon, ang aral ay malinaw pag binasa niyo po ang Exodus chapter 16 from verse 15 to 18. Malinaw po doon na ang aral ay malinaw, ang bawat pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kahit anong pagsusumikap mo, kung ang lagi mong sinasabi sa sarili mo na pag hindi ako kumilos, pag hindi ako gumalaw, pag hindi ako nagtrabaho, wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong gano'n. Realidad po. Hindi lang nangyayari yan sa isang tao. Marami po sa atin sa ngayon. Pero lagi nating tatandaan ang pangako ng Diyos. Kaya kung tayo ay tunay na mananampalataya, hindi mo dapat ilagay sa iyong kamay at sa iyong balikat ang pang-araw-araw mong pangangailangan. Ilagay mo sa kamay ng Diyos at ang Diyos ang bahala sa iyo. Siya ang pinagmulan. Ang sabi na, ang aral ay malinaw, ang bawat pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Maraming tao ang iniisip na ang sweldo, negosyo, o kakayahan ang tunay na pinagmulan ng kanilang kabuhayan. Totoo naman, di ba? Kasi pag wala kang trabaho, saan ka kukuha ng kabuhayan mo? Saan ka kukuha ng panggastos mo? But, minsan, hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid, kaibigan, magulang. Hayaan natin na hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi pera, hindi negosyo, wala kang kakayanan. Magsumikap ka man kung wala ang gabay ng Diyos sa buhay mo. Wala pong mangyayari. Ngunit ang lahat ng iyon ay kasangkapan lamang. Ang tunay na pinagmulan ay ang Diyos. Dinggin natin, mga kapatid, ang sabi ng isang ilustrasyon, isang bata ang tuwang-tuwang tumanggap ng regalo mula sa kanyang ama. Hindi niya pinuri ang kahon na pinaglagyan ng regalo, kundi ang kanyang ama na nagbigay nito. Diba? Yung iba, kasi pag nakakita ng regalo, sa halip na magpasalamat sa nagbigay, uy, ang ganda naman ito, wow, salamat, gumaganon siya, diba? So itong bata, inignore niya yung laman, inignore niya yung kahon. Bagkos matik, antimano, nagpasalamat sa kanyang ama, sapagkat yun ang nagbigay sa kanya. Kasi aanhin mo yung kahon, aanhin mo yung regalo na nakikita mo kung wala namang kamay na nagbigay nito sa iyo. Walang say-say, di ba? Ganon din tayo. Huwag nating sambahin ang biyaya. Aray ko po. Sambahin natin ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Kaya bakit nagiging worse ang sitwasyon ng buhay natin sa totoo lang? Kasi isip natin, puso natin nakatuon na lang sa kung ano yung kailangan natin makuha. Wala tayong kakontentuhan sa buhay. Totoo, minsan may panawagan ng Diyos sa buhay natin, pero ini-ignore lang natin. Kasi bakit? Hindi natin nakikita na yung Diyos na nagbibigay ng biyaya, blessing at pagpapala sa iyo, na tinatawag ka para totoong maglingkod, mamuhay ng naayos sa kanyang kalooban.
sapagkat ang nakikita lamang natin yung ating kawalan. Kung nga po natin, sa maraming tao nangyayari po ito. Itong sitwasyon na to, nangyayari po. Ito'y isang paalala sapagkat nalalapit na. Nalalapit na pagdating na ating Panginoong Jesus. Kaya pinapaalalahanan na tayo. Pangalawa, nais ng Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanya araw-araw. Yun po ang sabi niya. Tinuruan sila ng Diyos na magtiwala sa Kanya araw-araw. Minsan, gusto nating kontrolin ang lahat ng mangyayari bukas. Tama naman, di ba? Ngunit, nais niya na lumakad tayo sa pananampalataya. Nakuha natin. Totoo naman po yun eh. Kaya natin, gusto natin to eh. Gusto natin kontrolin yung bukas, yung mangyayari sa atin sa bukas. Pero hindi yun ang nais ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Ang sabi ng isang halimbawa, katulad ito ng isang pasyente na umiinom ng gamot araw-araw. Ayon sa bili ng doktor, hindi niya iniinom ang isang buwang gamot sa isang araw lamang. Dahil nagtitiwala siya sa tamang proseso. Nakuha niyo? Di ba ang resita ng doktor? Ito, 3 times a day. Iinumin mo to sa loob ng 7 araw. Or ito, yung maintenance mo, araw-araw. Pero, sumusunod tayo sa instruction ng doktor. Nakakalungkot, di ba? Pero, yung instruction ng Diyos sa banal na kasulatan, bakit kaya hindi natin kayang sundin? Nalawaan natin? Hindi natin nasusunod. Kaya yun yung sakripisyo natin sa buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng problemang mabigat sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil hindi po tayo natututong sumunod sa instruction ng banal na kasulatan. Ganon din ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng sapat na biyaya araw-araw. Kaya kami, ako, okay pa si Pastora kasi ang mister niya ay OFW. Kahit paano talagang may inaasahan yan. Pero, ang iyong lingkod, may inaasahan ba? Wala po. Tanging ang kapangyarihan at himala lamang ng Diyos ang inaasahan ko. Dahil alam ko na sa oras ng aking kagipitan, sa oras na aking kailangan, may Diyos na tutulong at aabot nito. Kanina pa lamang sa first service natin doon sa Kalindula ay nadama ko na ang presensya ng Diyos. At hanggang dito, so salamat sa katugunan, sa panalangin. Sabi, kinumport niya ako. Ibinigay na niya kung ano yung aking inihiling. Sa pangatlong bagay, ang pagpapala ng Diyos ay may kasamang pagsunod. Diba? Ang pagpapala ng Diyos ay may kasamang pagsunod. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi hiwalay sa pagsunod sa Kanyang salita. Hindi sapat na marinig lamang ang utos ng Diyos. Kailangan itong isabuhay. Ang isang tunay na Kristiyano at mananampalataya ay nakikita sa ating pagsunod. Naunawaan natin. Sundin kaya natin
inilalagay ng Diyos sa puso natin. Meron yan eh. Pinipigil lang natin. Merong panawagan ng Diyos sa buhay natin, kaya lang hindi natin nagagampanan dahil ang mas nangingibabaw sa atin ay yung ating personal na pangangailangan. Kaya paulit-ulit tayo. Kagaya nung panahon ni Jonas, si Jonas, sino po ang nakabasa kay Jonas, aklat ng Jonas? Ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. Ipangaral mo doon na sasabihin mo sa kanila na magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos o kay Yahweh, sapagkat darating ang araw na gugunawin ko na ang buong Ninive. Paulit-ulit na nag-utos ang Diyos kay Jonas. Subalit, hindi po sumunod si Jonas. Bagkos anong ginawa po ni Jonas sa gitna ng utos ng Diyos sa kanya? Umalis po siya. Sa halip na pumunta ng Ninive, pumunta po siya ng Tarsis. Sumakay po siya ng barko. At pagdating po sa barko, dumating po ang malalakas na hangin at malalakas na hampas ng alon ng dagat. At doon po nalagay sa alanganin ang bawat tripulante na nakasakay. Kaya ano pong ginawa nila? Lahat ng nakasakay doon ang palabunutan kung sino ang dahilan ng bagyo sa gitna ng laot. Sapagkat kung sino magiging dahilan, yun na lamang ang dapat na maihagis nila para hindi na lahat magdusa. Kasi nang dahil sa isa, nagdudusa ang karamihan. Kaya nga ang sabi ng ganon, ang sakit sa inyong kalingkingan ay dala ng buong katawan. Nararamdaman kita. Diba? Kung ano yung sakit ng kalingkingan. Kaya nagpalabunutan po sila sa loob po ng barko. At ano pong nangyari? Lumabas ang pangalan ni Jonas. At ang sabi, bakit ikaw ang naging dahilan? Sapagkat ako po ay inuutusan ni Yahweh na tumungo ng Ninive upang ipangaral ang kanyang salita at nang magsisi sila at magbalik loob sila sa Diyos. So kaya anong ginawa ng mga tripulante? Ay, inihagi si Jonas. Diba? Aantayin pa ba natin na ihagis tayo sa dagat bago pa tayo sumunod sa panawagan ng Diyos? May mapapahamak eh. Ang daming mapapahamak eh. Sa ating pagtalikod sa panawagan ng Diyos sa buhay natin, sino ang mapapahamak? Hindi naman yung kapitbahay mo ang mapapahamak. Ang sarili mong pamilya. Kapag tinatawag ka ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban, magpasakop sa kanya, gawin mo na, huwag ka nang pumunta ng Tarsis. Kung sinabi ng Diyos na pumunta ka sa Ninive, go ahead, pumunta ka na. Sabi ng Diyos, maglingkod ka na sa OBCI San Pedro. Go ahead. Maglingkod ka na. Mag-share ka na ng salita ng Diyos. Tulungan mo sa pastora doon para mag-akay ng mga kaluluwa. Gawin mo na. Dahil darating ang panahon na ikakapahamak mo at ng iyong sambahayan niya pag hindi ka sumunod sa kung ano ang panawagan at kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Paano nangyayari kayo? O diba, paghahagi sa kanya, tumigil ang bagyo at may nakaambang na bunganga ng isang balyena at kinain po siya. Isang mapaghimalang paraan na hindi natin inaakala na mangyayari ang bagay na yon. Ang akala natin ay kwento lamang. Subalit ito ay totoong nangyari sa panahon ni Jonas. Naaakalain mo na sa loob ka ng balyena, hindi pating. Kasi pag pating, kakainin ka eh. Pero ito balyena. 3 araw kang nasa loob. Hindi ka namatay. Nakakahinga ka. Di ba imposible
imposible sa Diyos. Dahil ang gusto lamang ng Diyos na gawin mo kung ano ang inuutos mo. Ngayon, aantayan pa ba natin na dumating sa atin yung panganib? Aantayan pa ba natin na dumating sa atin ang malalakas na alon at bagyo? Na hindi natin makakaya at ibang tao pa ang maghahagi sa iyo? Ngayon na. So, anong ginawa ng isda? Kaya nga, sabi, sukdulang biyaya mo. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, pero minahal niya tayo ng tapat. Minahal niya tayo ng totoo. Matitigas ang puso natin, katulad ng mga Israelita. Tinatawag na tayo ng Diyos, pero pilit pa rin tayong lumalayo at lumilihis dahil ang gusto natin gawin yung pansarili natin. So, iniluwa siya ng isda sa mismong bayan ng Ninive. At nung time na siya ay nangaral doon, ano po ang nangyari? Maging ang hari man ng Ninive ay naghubad, nagdamit sako, lumuhod, dumapa sa buhanginan. Lahat ng tao sa bayan ng Ninive nagbalik loob kay Yahweh. Sumangguni sila sa Diyos, nagmakaawa sila sa Diyos. Kaya ano po ang nangyari? Hindi tinuloy ng Diyos ang pagunaw sa bansa ng Ninive. Bakit napangaralan sila? Sa panahon natin ngayon, panahon na para ang salita ng Diyos ibahagi mo sa lahat ng tao na mga kakilala mo, kaibigan mo, sapagkat kung ano yung nangyari, yung banta ng mga panahon ni Jonas, banta ng panahon ni Noe, na ginunaw ng Diyos ang buong mundo, yun din ang mangyayari sa atin sa panahon ito. Nakita niyo po, puro karahasan na. Sarili nating bansa. Ibang klase po ang war natin ngayon. Hindi po digmaan ng laman sa laman, hindi po digmaan ng baril sa baril, hindi po. Ano pong digmaan ang nangyayari sa atin sa bansa ngayon? Political war. Sa ayaw natin sa gusto. Nasa gitna po tayo ng banggaan ng bawat politiko. Nakakalungkot. Kaya ipanalangin po natin. Maging kasangkapan tayo ng Diyos na ibahagi ang salita niya upang makaligtas pa ng maraming mananampalataya. Makita sa atin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. At bilang application sa ating mga buhay, kaibigan, kapatid, magulang, magtiwala sa Diyos. Kahit mahirap ang buhay at tila kulang ang pinagkukunan. Kahit mahirap, kahit kulang, walang kulang dyan kapag kasama mo ang Diyos. Pangalawa, huwag hayaang malaig ang pag-aalala sa kinabukasan. Ang Diyos ay tapat na maglalaan. Diba? Doon tayo nakapokus eh. Paano kaya bukas? Ano kaya yung babayad sa tuition fee, babayad sa tubig, babayad sa kuryente, pambili ng pagkain, ang dami nating... Pero ang Diyos ay naglalaan para sa iyo, para sa pangangailangan natin, kung tayo ay mananalig at magiging tapat tayo sa Kanya. Pangatlo, sundin ang Diyos kahit walang nakakakita. Kahit ikaw lang mag-isa, hayaan mo na ang puso mo ay totoong sumusunod sa Kanya. Sundin ang Diyos kahit walang nakakakita. Ang tunay na iyong integridad bilang mananampalataya ay nagsisimula sa iyong pagsunod sa Kanya. Kaya hamon po sa bawat isa, tanungin natin ang ating sarili sa ngayon. Nagtitiwala ba ako sa Diyos sa bawat araw ng aking buhay? Pangalawa,
Mas umaasa ba ako sa sarili kong kakayanan kaysa sa kanyang paglalaan? Sa totoo lang, ginagawa natin ito eh. Umaasa tayo sa sarili nating kakayanan kasi kapag hindi ka kumilos, kapag hindi ka gumawa, kaya kahit yung para sa Diyos ay nakukuha mo. Dahil ang katwiran mo, pag hindi mo ginawa, walang tutulong sa'yo. Meron ang Diyos na nagsabi sa'yo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Pangatlo, handa ba akong sumunod kahit hindi ko pa nakikita ang plano ng Diyos? Nakahanda ka ba, aking kapatid? Alam nyo, kailangan natin ay ang pagpapakumbaba. Totoo, pusong mapagpakumbaba. Sapagkat, ang sabi nga, may nabasa po ako sa Bible, gagamitin ko ang iba't ibang bansa. Pagpalain lamang kita. Si Propeta Eliseo, noong tayo na siya ay nangangalib ang kanyang buhay, pinalis po siya ng Diyos sa bayan. At saan po siya pinagtago ng Diyos? Sa bundok, sa gubat, doon sa isang kuweba, na hindi kayang tungtunin ang mga kasundaluhan ng mga panahon na yan. Dahil papapatay po siya. Nanganganib po ang buhay ni Eliseo. Pero sa ngayon naman, hindi naman natin nararanasan pa yun, di ba? Mga pagsubok lang, financial, physical, sakit, bigyan mo lang eh. Durugin mo ang gawa ng tiyablo sa buhay mo. Huwag kang magpatalo. Kasi pag nagpatalo ka sa tiyablo, kawawa ka. Totoo yan. So, alam niyo po ba kung anong ginawa ng Diyos? Yung uwak. Ginamit po ng Diyos yung uwak. Siya ang pabalik-balik na nag-supply sa propetang ito para sa kanyang pangangailangan. Alam nyo, pag dinisal natin sa ating puso, Lord, hindi man ako si Eliseo. Ako man si Leia, ako man si Angie, ako man si Sheila, ako man si Rose, ako si Cecil, ako si Malo, ako si Jane, ako si Chari. Kung kaya mong gawin sa kanya, kaya mo rin gawin sa akin. Dahil iisa lang kami lahat na minahal mo. Ang kailangan lamang po natin ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi tayo tutugon, mananangan tayo sa sarili natin, walang tagumpay ang ating mga buhay. Hindi mangyayari ang himala na nais mo sa buhay mo. Kaya bakit yung lagi kong sinasabi na kung kayo ay magbabasa ng Bible, simulan nyo muna sa Old Testament hanggang sa New Testament upang makita ninyo ang mga aktwal na pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isang tunay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya sabi niya, sa pagtatapos po natin, ang mana ay hindi lamang pagkain. Ito ay aralin ng pagtitiwala, pagsunod, at katapatan ng Diyos. Kung naglaan ang Diyos ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon, tiyak na kaya rin niyang tugunan ang ating pangangailangan ngayon. Dahil ang sabi nga ng Hebrew, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Amen. Diyos pa rin po siya. Kung siya ay gumagawa ng himala noon, gumagawa din siya ng himala ngayon.
at gagawa rin siya ng himala sa mga susunod pang panahon. Dahil habang ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, naaantig ang damdamin ng Diyos. Kaya sa akin, responsibilidad ng Diyos na tugunin ang iyong pangangailangan. Maaaring hindi niya ibigay ang lahat ng ating gusto. Ngunit lagi niyang ibibigay ang ating kailangan sa tamang panahon. Huwag ka lang magsawa, kapatid. Gulang, maglingkod ka lang. Ang Diyos ay nagbibigay ng mana sa Israel ay isa ring Diyos na naglalaan sa atin ngayon. Nakuha po natin. Magtiwala tayo, sumunod tayo, at mamuhay ng may pananampalataya sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat araw. Tingnan po natin bilang panghuli at dito po ako magtatapos. Ang sabi sa aklat ng Genesis chapter 16 verse 17 hanggang 20. Apat na verse po ito. Karugsong po ito dyan. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami, may kumuha ng kaunti. Ngunit ng takalin nila at kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod ang tinira nila. Kaya nagalit si Moses. Ito po. Actually, ano to totoong pagkain to Diba? So, ang sabi ko kanina, dahil ang sabi sa aklat ng Genesis, pinamahalaan tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng biyaya, lahat ng blessing niya, tinitingnan ng Diyos kung paano natin patakbuhin, kung paano natin hawakan ng maayos na ayon sa kalooban ng Diyos. At the time, nagrereklamo sila. Ano ang nirereklamo nila? Laman ng kanilang tiyan. Nakuha po natin. So, may instruction. Ano ang instruction sa lahat? Bibigyan ko kayo ng mana, bibigyan ko kayo ng karne, bibigyan ko kayo ng pagkain. Pero, ang kukunin ninyo ay yung para lamang sa araw na ito. Huwag kayong lumabis, huwag kayong magtitira sa kinabukasan. Pero ang sabi dito, ay ginawa pa rin nila katigasan ng ulo kasi likas sa tao ang kasakiman. Nakuha natin? Pag may pagkain, pero realidad po ito realidad. Pag may pagkain, gusto natin lahat kunin. Yung nangyari sa mga Israelites So, anong nangyari? Ang sabi gano'n, yung sumubra, nasira, inuod, na panis. Kaya sa atin, sa ngayon, hindi lang sa atin sa ngayon nangyayari. Matagal na ito nangyayari. Yung blessing, yung pagkain na ating kinakain, na ating inihahanda, marami ang natitira sa kinabukasan at nasisira lamang napapanis. Hindi natin pinag-iigi. Kaya nga, sabi ko sa apo ko sa bahay, huwag kang magtitira sa pinggan mo. Kainin mo yan. Dahil sayang. Manghinayang tayo yung iba na gugutom. Samantalang tayo nagtatapon ng pagkain. Minsan, yung tutong sa kaldero, pag hindi mo inayos yan, hindi mo inigi, kinabukasan, mapapanis, anong nangyayari? Itinatapon lang natin. Bakit? Hindi natin pinag-iigi ang biyaya ng Diyos na hawak po natin. Kaya darating ang panahon na magsasakripisyo tayo sa mga biyaya na to. Mahihirapan tayo sa pansaing lang. Bakit? Kasi yung bigas, yung pagkain, itinatapon lang ng iba.
Di ba? Kaya ang sabi, ang instruction ni Moses, huwag kayong kukuha ng labis. Ibig sabihin, kung ilang kayo, takalin mo lang yung isasaing mo sa iyo para sa kinabukasan. Okay lang kung mayroon kayo, maitatabi po ninyo. Kinabukasan, pwede ninyong isa magmakain siya ulit. Kung wala, anong nangyayari? Nasisira kasi na itatapon. Susayang yung pagkain. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Dahil yung biyaya na ibinibigay ng Diyos ay dapat pangalagaan natin mabuti. Doon tayo madalas nagkakamali. Huwag natin gayahin ang ibang bansa. Alam po, merong bansa sa Middle East, Baltang Middle East, na ang sabi ng kwento, dahil nagtrabaho siya doon, lalo na sa part ng mga nanunungkulan, isang bilao yan. Kapag yan ay inihain na sa lamesa, kahit kakaunti lang po ang bawas, hindi po yan inilalagay sa ref. Tinatapon po yan. Diba? Sa atin, anong nangyayari? Marami din po tayong pagkain na sinasayang. Kaya lagi ko nga sinasabi nung araw, di baling ipamigay mo, kahit naman ngayon, di baling ipamigay mo makain ng iba. Huwag lang masisira. Kasi pag nasira yan, sayang ang biyaya ng Diyos. Panghinayangan natin. Okay lang kung may hayop kayo, may aso, di ba? Makakain ang aso yan, maipapakain na. Kung tinatapon sa basura. Di ba ang katigasan ng ulo natin? Hindi tayo matututo. Kailan pa tayo matututo sa paghawak ng biyaya ng Diyos na ipanagkaloob sa atin? Kung kailan nasa gitna na tayo ng disyerto, kung kailan nasa gitna na tayo ng kagipitan, kaya ngayon pa lang, lahat ng bagay na bigay ng Diyos, biyaya ng Diyos, pag-igihin na po natin. Habang tinuturuan tayo ang bawat turo ng Diyos, bawat instruction ng Diyos, sundin po natin. Kaya nga, bumase tayo sa banal na kasulatan. Bumase tayo sa turo ng Biblia, sinasabi ng Biblia. Kaya nga si Moses, di ba? Lagi niyang pinapaalala. Kunin mo kung ano lang yung kailangan. Ganun din, pagdating sa New Testament, anong sabi? Kung kayo ay mananalangin, lagi ninyong sasabihin na ibigay mo sa amin ang pangangailangan namin sa araw na ito. Di ba? Hindi sinabi para sa kinabukasan. Para sa araw na ito. Bakit? Kinabukasan ang Diyos ay magpo-provide ulit sa iyo. Dahil ang Diyos nga natin ay hindi nagkukulang. Tayo ang nagkukulang ng pagtitiwala sa Kanya. Tayo ang nagkukulang ng pananampalataya sa Kanya. Maliwanag ang instruction, ang Biblia, kung tayo lamang ay susunod sa Kanyang kalooban. Tayo lahat ay tumayo. Muli, awitin po natin ang saktulang biyaya. Dakila ka, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, Ama, patuloy ka namin pinasasalamatan sa hapon ito, sa gabi ito. Oh, hallelujah, Lord. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, Jesus. I worship you, God. Karapat-dapat pagkunan ng mata at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Salamat, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako ng di
katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa dulang biyaya mo. Ang walang salang malulubos at umako ng parusa na nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y tatawarin. Iyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat po, O Diyos, sa iyong sukdulang biyaya. Makatarungan ka, Diyos na puno ng awa at habag. Diyos na mapagmahal. Naririto po kami, Banal na Espiritu, lingapin mo ang iyong mga anak na naririto sa gabi ito. Hitiuin mo ang aming mga puso. Hipuin mo ang puso ng bawat isa.
Bigyan mo ng kagaanan ang kanilang mga kalooban. Ituwid mo ang mga pagkukulang at pagkakamali na nagagawa po ng bawat isa sa amin. Punong-puno kami ng kahinaan sapagkat kami ay namumuhay sa laman. Subalit kung ikaw, Banal na Espiritu, ay malakas at kikilos, kahabagan mo ang iyong mga anak na naririto sa gabi ito. Patuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong kabanalan, sa iyong harapan. Nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Nakikita mo ang takbuhin ng aming kaisipan at wala po kaming maitatago sa iyo. Hayaan mo na sa pamamagitan ng dampi, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong presensya, dinggin mo ang dalangin ng iyong lingkod. Mahabag po kayo sa bawat isang naririto. Tatagpuin mo po sila. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Idalin mo po sa puso nila ang banal, ang pagmamahal mo, ang pangunawa, ang pusong mapagpakumbaba, ang kaisipang malawak ang pangunawa, at patuloy na pusong nagnanais na ikaw ay mapaglingkuran at pusong masunurin sa iyong mga salita. Hayaan mo po lamang, O Diyos, na patuloy mo po kaming tulungan. Sa bawat sandali ay patuloy po naming ninanasa ang pagpapala mo, ang himala mo, subalit ang aming mga buhay ay hindi nakaalay sa iyo. Sapagkat nagsusumikap po kami na laging unahin ang aming mga sarili, unahin ang aming mga pangangailangan. Subalit hindi na namin nakikita na ikaw ang Diyos na nangako, na ang sino mang nagtitiwala sa iyo kailanman ay hindi mo pinababayaan at hindi mapapahiya ang bawat nagtitiwala sa iyo. Kaya inihiling ko po sa iyo, hawakan mo ang puso po ng bawat isa sa amin. Baguhin niyo po ang dapat na mabago. Alang-alang sa iyong pagmamahal, sapagkat ang buhay mo ay inalay mo sa krus para sa amin. Yung biyaya na lagi mong inilalaan para sa amin, Lord God, ay matamasa po namin kung kami ay patuloy na susunod sa iyong kalooban. Naririto po ang bawat isa. May iba't ibang damdamin. Yung iba ay kaya naririto dahil nagagalak sila na makadaupang palad ka, marinig ang mga salita mo, maranasan ang presensya mo. Yung iba naririto dahil meron silang mga kahilingan sa iyo. Yung iba naririto dahil obligasyon lamang nila at nahihiya lamang sila. Ikaw ang nakakatalos ng aming iniisip. Kaya nawa, pagtagpuin mo po kami lahat. Isang puso na may pagnanasa na ikaw ay aming mapaglingkuran. Isang puso na merong pagnanasa na ikaw ay mapapurihan, ikaw ay maparangalan, at makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong biyaya, ang iyong himala. Kaya kung sino man po ang naririto na nagugulumihanan, idaloy mo ang kapayapaan. Nabibigatan sa mga nangyayari sa kanyang buhay, tulungan mo, iangat mo po siya, O Diyos. Sa bawat panalangin, ang bawat isa sa kanila, katagpuin mo at tugunin. Sa bawat nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo po sila, O Diyos, sapagkat ikaw ay may pangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. At sa pamamagitan ng pagdaloy ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, ito ay naglinis ng aming mga kasalanan at ang
ang dugong ito ay po proteksyon sa bawat isang sumasampalataya at magtitiwala sa dakila mong pangalan. Maalasa po namin, O Diyos, ang sukdulang biyaya na nagmumula sa iyo. Maranasan po namin, O Diyos, ang ilakap ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong presensya. Maghahari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Matuto po kaming humakbang ng may pananalig at pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Gawin mo kami bilang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Hayaan mo po na gamitin mo ang bawat isa sa amin. Uuwi po kami sa gabi ito na taglay namin ang kapayapaan, taglay namin ang kagalakan, taglay po namin ang katubunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Taglay po namin, O Diyos, ang kagalingan. Kaya patuloy na po na ibinibigay namin sa iyo ang mataas na pagluluwalhati at papuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa iyo, Banal Espiritu, sa pagkilos mo, sa pangunawa na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa dampi ng iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli mapagpalang. Grabe po sa ating lahat.